Hello, what's up guys? Welcome back to Goodberg Production. I'm here, your boy Plan Motif, giving you guys another reaction video. And this time, we're gonna talk about Sayad versus Tweng from Flip Top again. Like muna natin yan guys. At ito nga pala ay request ni Fideli B Lady. Yon. Maraming salamat guys kung nandito pa rin kayo sa mga nakasubscribe. Maraming salamat sa inyong lahat guys. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe, mag-like, mag-share, mag-comment na rin sa loobin niyo kung napanood niyo na to. Ganun pa man guys, bigay ko lang ng yung ko pedigree ko bago tayo mag-start. I'm a music producer here in California. I'm an audio engineer at the same time master hypnotherapist. I'm an master practitioner. Gawin natin guys para makarami tayo. Flip Top Sayad versus Tweng. Sunod-sunod ang reaction video natin at huwag nyo kalimutan na i-share, click nyo na rin notification bell and let's get to it. Hindi na ako masyado magre-react guys. Subukan ko ulitan yung video kasi para ma-upload natin kagad. Tuloy natin. Okay. Stretch ko na kagad guys dito para mabilis. Pricing shit. Ayun lang, friendly fire. Mag-rap lang ako. Sana mag-rap din siya. At di siya sana umasa sa gamit. Pero, yeah. Flip Top out 2022. Pang siyam na laban na natin. Nandito tayo ngayon sa Luway, Bohol. Shoutout sa mga tarsier dito. Huwag kayong magpakamatay. Siyempre, Flip Top mag-iay para sa parating natin laban. Salamat sa mga nagre-request ng Flip Top. Nabibigyan ako ng chance para, mag-react. Makapag-react dito kaagad. Kasi hindi na ako nag-nood ng Flip Top guys. It's been a while. But, I tried. Buti na lang at may nagre-request. Kasi, nakakapanood lang ako, nakapag-react lang ako pag may nagre-request. So, tuloy natin. Sa lahat ng mga tatak nandito na sa likod na tumulong para buuin tong event na to. 1989 watches. At syempre, isang malaking pasasalamat sa PSP Gym, Philippine Sports Performance, pati na rin ng Villanware. Sa kanan ko, galing pang Panglao, Bohol, para sa inyo. Mag-iay tayo lahat para kay Tweng. At shoutouts nga pala sa Rapolo. Sa kaliwa naman, galing pang Anonas QC para sa inyo. Mag-iay tayo lahat para kay Sayad. Yes, silipin nyo, Batasismo at isang parating rin na Flip Top represent collab mula sa Batasismo. Nanalo ng coin to si Tweng. Piliin niya mauna. Tig 2 minuto dapat. Pakinggan natin. Unang banat, out 12, Tweng. Ha! Ang fresh ng mas looks mabuti siguro kung gawin mong mas maangas at mas makalat yung tulang sayad ngayong gabi. Magandang gabi. Sayad, mas maganda gabi. Mula Anonas QC pa para sa inyo. Itong mulat sa kadiliman. Nabibitsugi na may style na bulok. Eto naman, mula Pacquiao, Calisi, Lizano, meron akong pake. Paki ko, ito'y pakiramdam na di nakakatabla ng sakit. At pakising dahil singaw ng scamdemic ang sigaw na ihahatid. Kaya no need mag-rest bakuna ng 3 dose na tapik. Craig Lance Invic na dapat daw ini-inject sa akin para makasurit daw dito sa il. Kaya awa! Talaga? Il ba talaga? O hindi ba to iw? Like, ew! Diba? Just ew! Teka, just ew, no? Just ew. Just ew! Just ew! Puta, Jeje! Yawa ka sayad! Akala ko Capri ka na Capricorn. Hasta aswang lang din pala ito na Jejimon. So, paano ba to, kapatid ng plasma? Napagsagan ko na tong Jeje. Tara't sabay na natin tong sasakin ng 6 na beses. Puta kayawa ka sayad, demonyong sayad. Ano, hindi ka papayag? Etong sampal na backhand, tikman ng vaccine, kaya nag-check itong Bisaya. Yeah! Cloud Brown's a professional vaccine. Damn! Dito sa unang round pa lang, makakaagaw na ako ng pansin. Dahil sa pagpas lang, ako itong lyrical na backflip. Kaya tadya! Tura!
laki rin ng binigay doon ni Twing, no? Sa akin, na-entertain ako sa ginagawa niya kasi may mga nagbibigay siya ng visuals. Para sa akin, very entertaining yung ginawa niya. Although, hindi masyadong malinaw yung gusto niyang iparating. Pero, ang ganda rin ng mga backhand kasi ito yung 16 rounds the backscene or something like that. Maganda yung bagay na yun. Kaya lang, sa tingin ko, kung nag-prop siya, nag-props na lang talaga dapat siya. Kasi kahit paano nakakatulong din talaga yung props. Kasi ngayon, tinitignan ko kasi parang sinasalamin yung sinasabi niya nagiging material. Kumbaga parang minamaterialize niya yung sinasabi niya. Tuloy natin, guys. Kaya sa tingin ko napakagaling ng ginawa ni Twig. Ano na, mga ibaw? At ano nasa bisita? Sapat ba ang pailaw para malinaw na makita? Pinasana bagahe ng kakulangan sa detalye, mapunuan pang atake? Visual na mensahe. At oo, komedyante na naman ang itinalaga. Sa bagay kung sino ako, di naman na mahalaga kung ang misyon, desperasyon sa kanya'y maipadama. Ano ba naman yung dukutin ko na lang sa harap mo aking dalawang mata? Tapos ang palabas, taos magkalakas, kapos ang kalatas, tagpas balanse na usog. Gapos ang malakas, haplos na pataas. Taos magkalakas. Kung ibabasa sa tunog, hindi na masisilayan ng pinanong kasangkapan sa halip, hindi na masisilayan hinahalong kahinaan ng piling bakas, kahiyaan magiging patas, nabigayan magiging tagas, kabilaan sa swabe ng ulog. At angay kasama lalagyan kung laman ng hinahanap, namatay wala na mamasdan, pabatong kalabang winawara, kasabay galaan at tatakpan, nanalig hinahamak, nakatabig kinawasa, kumakabig umaapak, uligalig isasabak, tatlo lingwahe niya, durog! At tapos na ako magpainit, sige usap na direkta, tuwing kumakapit ng pilit, bumibitaw ng mga letra, pero nakaasa sa gamit, mga gamit binibenta, palugi sa parehong panig, pagtapatan na kunenta. Bars! Putang ina niya, sinabi niya rito, bigat nun, putang ina. Umaasa sa gamit, tas yung gamit binibenta. So, ibig sabihin, para bumenta siya, gumagamit siya ng gamit niya. Pero, nagkakawala ng kwenta pag nagkaroon na ng palitan. Kasi yung nakikita mo, yung gamit na ginagawa mo, hindi pala ganun ka-valuable pag yung katapat mo na talaga, magaling talaga sa barahan. Diba? Puro branding, walang landing. Oo, na maybe. Tweng style art addict since 19 AD. Bumibida ng edad, walang kalidad, mga pautot, hindi ka artist, ginoo. Tindero ka ng abubot, magtinda ka! Masakit din yun na kasi binigyan ka ng isa rin yun sa pinaka-powerful na ginagawa ng isang artist, no? Yung bigyan ka ng sarili mong label. Kasi yun yung tatatak talaga, forever yun. For example, yung gawa ni Charlie Mac na Unga, ang laking bagay nun kasi binigyan ka niya ng label talaga. Yung talagang magkukoin ng pagkatao mo, yun napakalaking bagay nun. Kung wala sa Gapo, parang yun yung nag-coin, yun yung pinaka-label, at yung bagay na yun, napakalaking bagay nun. Ngayon pag sinabing hindi ka artist, paano maglalako ka? So, putang ina niyan. Ang laking binigay doon ni Sayad, man. Isa kang maglalako, puking. Ang laking bagay nun, guys, kasi yun yung bagay na hindi lang basta punchline, hindi lang very creative, kundi ikaw yung mismong nag-coined ng salita na yun para sa isang tao, event, or something. Isang malaking bagay yun, guys. Tuloy natin. Magtinda ka, tangina! Baka merong bumili. Tendero ka pala, Kulang tendero. sa titik ba? Sa gulang, lamang ka na, sige. Pero ano bang aasahan? Dumating representante ng Bohol. Ako bang magkakalas ugnayan? Oo, ako naatasan magputol! Sayad, man. Sige. Relax. Sige! I like Tweng styles, man. Like, he's chill, tapos very fashionate, you know. May fashion din siya sa sarili niya. Ang ganda din niya manamit. Ito na. So, anong tawag mo dun? Ano yun?
Blah, blah, blah. Sinasabi ko na nga ba? Gigan ako ni Sakaka. Nilantan ako sumusalibabaw. Doon sa may bantayan ng isla. Oo, sayad, tanaw kita mula Bohol. Eh kung usapang estilo lang pala bobo, yung sinasayad mo, lulong. Galawang, pulot na tugot na bungo. Tapos, sinasabo mo, pinulbos na buto. Hanggang sumayad ka na sa suyog mo. Jack, Emboy, talagang pinapel mo ba to? Parang sinasabi niya, yung parang, ganyan ba yung ginagawa mo na parang yung mga ginagamit mo. Basta napaka-intricate ng pagkaagawa yun. Parang tinadtad mo sa buto, yung parang yung sinisinghot mo, parang dinefine niya kung ano yung ginagamit ni Sayad para magkaroon siya ng ganyang klase ng tama. Kung ano man yun, inaano niya. Ang hirap i-explain, pero very self-explanatory, pero alam ko meron pang ibang meaning yung gusto niyang ihatid doon Kasi hindi niya naman gagamitin yung mga ganong words kung hindi siya ganun ka. Tuloy natin. Topic! Tanong ko'y, tatanggalin ng bato, Arik! Sagot niya di, ayaan mo siya. Di, ayaan mo siya. May hawak na bato talaga logo niyang ginagamit. Ay, puta! Get shit! Tagos bungo! Etong bagong logo ko naman, Sayad, ito'y kamaong pampestos ko sa noo! O, di ba, matamis? Kaya, inaral ko kung paano kita paaralin, Sayad. Yung mga ginagawa mong kabaliwan sa battle, sa tingin ko meron kang dapat ibahin. Twin style kalaban mo ngayon, Chong. Yawa, iwan ka sa dilim. Okay. Ano? Natatakan ka ng tandang pananong. Tinatakan kita ng tandang pag ganon. Oo, pag ganon. Yung mga ngipin mo kasi, Sayad, pag ganon. At yun namang isang ngipin mo dyan, sa akin, nagtanong. Kung bakit gano'n sila, ginanon. Ang sabi ko kahit walang utang sa akin itong si Sayad, sinampal ko pa rin at pinabayad, kaya, wapak, ganon. Yawa. Puta, teka. Eto pa yung sukli-sungki mo, bumaon. Yawa, ganyan mo, smile! Sayad, puta, yawa. Pati rin pala yung tawa mo, patapon. Ako ayoko magmagaling. Hindi dahil sa sinabihan mo si Zaito na uwi siyang sa Wimpalad. Ayoko lang magmagaling, baka umuwi agad itong smiling Sayad. Hinihintay ko lang siya maging Sayad na laseng, sabay papatayin ko dito sa Batangas. Boom! Ganyan ako kagaling. Patay ka sa disenyo habang pinapatay kita sa venue. Ako gumawa nitong venue. Tingnan mo naman. Di ba maangas? At ito rin pala yung bagong resto ko. At ang menu, yawa, dinuguan lang na Sayad. Paano pakinggan natin? Sa tingin ko na wala si Tweng. Naging masyado kang komportable sa tinutungtungan mo na tagdaran, gulong ng palad nung sumayad. Ito rin naging andaran. Babaylan mula sa isla, sumeseremonya ng tansyaan. Ba't di mo itodo ng mga deboto, ganap na maglantaran at marahil? Umiidolo kay Paulat itong may stilong pambihira kasi kung may bala at lipstick, kanya kutsilyo at manika, nabubola mo mahina at namalika ng dakdak, nananaksak ka ng manika, ngayon minanika sa saksak! Bars, putang ina. Man, rhyme scheme niya, napakaganda nun. Gumaling si Sayad, ba't 2 years ago na to? Shit, ibang klaseng Sayad yun manika sa Ako sa siwang sumilip ng matanaw mong dulo. Malamang sa konting ihip, matatapilok tong tuso. Dapat tambulin bungo mo ng yantok at tubo, baka ang puso mapaisip pag tumibok ang ulo! Shit, ang bigat nun, putang ina. Tubo at sabi niya gano'n. Kasi parang ang ginawa niya,
inexplain niya na parang yung utak mo parang puso. Kasi 'di ba pag sinasurgery yung puso natin, parang may left ventricle, right ventricle, parang sasakyan niya daw ng tubo. Bigyan niya daw ng right ventricle, left ventricle yung utak mo para tumibok siya, parang puso. Ang laking bagay ng putang ina. Kanya kutsilyo at manika, nabubola mo mahina at namalika ng dakdak, nananaksak ka ng manika, ngayon minanika sa saksak! Ina, bars, bigat nun. Ako sa siwang sumilip ng matanaw mong dulo. Malamang sa konting ihip, matatapilok tong tuso. Dapat tambulin bungo mo ng yantok at tubo, baka ang puso mapaisip pag tumibok ang ulo! Baka ang puso mapaisip at tumibok ang ulo. Putang nang bigay yantok at tubo. Parang ginamit, magkatunog pero parang ginamit niya na rin yun bilang isang, parang ganun nga, tumibok. Ang galing na pagkakagawa, putang ina, very smart. Dami kong pwedeng ilagay doon. Kaso syempre kung ano lang yung nasa isip ko. Guys, hindi yun ang tumatakbo sa isip ko, hindi yun pananaw, di rin yung opinion. Pero ang ganda ng pagkaagawa doon. Tambulin ng ulo, pakausay. Ibang sayad yun. Paano nagsusubok ng nasubukan, kalakunan, nalulong, naghimutok nung naubusan, natauhan sa bulong. Ano bang inaangas mo? Mga kwentong dagdag bawas, hoy! Hindi ka rapper! Isa kang island boy! Hindi ba payapa sa malayo ba't humayo ka ng akit? Gantimpala sa hidwaan na idigmaan sa malapit? Anyo mo nakakaawa, hindi tama, dinalait? Mas akma sa'yo, payaso, minamaso, kinakarit! Pero ang akma ba laging dapat awat sa intensyon? Tuwing akma ang laging dapat natin ay question. Lalo umulalang sa bungangang tulad ng sayo. Paano tulalalang? Makatang ina mo! Nakakaintindi ka ba ng Tagalog? Kung oo sa anong level, ngayon lang minura kita harapan sa paraang sobrang gigil. Pero may para magtigil, kasi parang may hindi tama. Kahit murahin kita magdamag, yang halag, gamo wala nang ibababa. Kung ganun, bakit ako nandito? Para sa kaunting pusta, kung makakalimot o hindi, at para din mga musta. Ikaw, bakit ka nandito? Sumagad ba butas ng bulsa? Alam mong ikasasawi mo, bakit ka nagpunta? First and second round, siguro nakuha na ni Sayed yun. Yung third round, bonus na lang siguro. Tuloy natin, guys. Pakahusay ng pagkagawa. Ano daw? Ano yun? Puta, ano yun? Pangatlong bla 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 ng isang uprising ship. Sige, invento lang ng invento. Tatawagin ka na rin Mr. Scientist. Yawa ka. Ito pala dating nagparinig kay Arik na puta matik daw pag December paraling kalaban, komedyante. So ngayon, anong dapat mong imik? Nakalaban mo ngayon ay isang adik na mahilig kumarte. Adik sa arte-arte versus bari-bari sa atik. Hindi to kasi-kasi halete. Mas blani-blani pa, brother. Kasi higa-higa kang duguan sa sarili mong katawan sa gitna. Sandwich sa kisame at bubungan. Dagdagan pa extra ketchup sa mukha. Agad kong sisipulan yung mga gutom na nasa ibaba. Walang kutsara, tinidor, hindi mahilig sa subuan. Pakakawalan ko mga sibilisadong animal puta, mahusay na may mga sungay, handang jibugin itong duguan. Kaya itong sibilisadong kanibal ay pinapak muna nila bago ko pinalakpakan. Ha? Dito ngayon ang iyong katangahan. Habang rinig nila hakbang ko sa hagdan. Ako'y tumingin sa iyong bukas na ataol. Pinasiplat dayon ko nga pinabarog. Gitsak si Sayad kung ni sagyat pa maghapon niyang lawas sa salog. Paglantong rod ni kablang sa sunod kay mga tagyan na ng mga napiling bukog. Yawa! Unya! Pasabot ba ka? Sa buot na ako'y pasabot. Binibisaya kita ngayon para malaman mo kung sino talaga barok. Ako ang sinabi mo sa nasagot. Kaya parati ikaw ang parating nangangamote sa batch mo.
Kaya rin ba, parati kang nagjo-joke na ikaw ay komedyante rin dahil nakakatawa yung mga joke. Yawa, sumasayad talaga. Mga banat ko'y pasampal-sampal lang muna habang ikaw hindi mo na kaya. At ito na yung dugo mo. Baso na may dugo mo. At ito na yaong paubaya. Dahan-dahan ko. Tagumpay ito ng Bisaya, kaya dahan-dahan ko itong dinuduyan at tinutungga. At ganyan magtuba ng sayad, na dahan-dahan ko rin tinutumba. Ano ba? Nagpahinga natin. Mukhang dapat nang igalang ang nakakatanda. Wala nang buhay, nagsasalita pa, nakakamangha. Sinubukan niyang tawarin yung ilog na ako lang nakakabangka. Gumitna pa siya sa bilog ng mga masasalanta. Kahit bumabor sa'yo yung hati, di ka na para magbahagi. Visayas to Luzon, di mo na malalagari. Sinisikap magleksyon ng mga tunay na... Sinisikap magleksyon ng hango sa tunay na pangyayari. Pues ito, demonstrasyon ng tunay na pangyayari. Sige, reklamo mo yung sistema ng umalingasaw yung singaw. Ako susulog o tataba sa tulad mong damong ligaw. Tumusok ba sa'yo yung tema, may nginig at may ginaw? Walang kuryente yung barena, ang umiikot ay ikaw! Oh, gosh. Ay na, bigat mo. Sayad is getting the credit that he deserved, you know. Kasi dati, walang masyado nakaka-appreciate sa gawa ni Sayad, eh. I'm a big fan of Sayad since 2010. Sa 2000 and something. Kung kailan siya nag-start, 2012 yata, 13, ganun. Nabilib ako sa ginawa niya dun sa, sa laban niya. Yung nandun sila sa may parang basketball court yata, yun. Galing ng pagkakagawa niya dun. Tapos ngayon, parang nakita ko yung development, parang nagagamit niya na ng maayos yung style niya, nagagamit niya rin yung tamang words para doon. Mas lumilikot na yung isip niya, tapos yung paggamit niya ng malalim na salita, tapos yung plus creativeness, galing na ng pagkakagawa. Na-master niya na yung style na meron siya. No wonder marami gumagaya sa style niya. Tuloy natin. Galing ng putang ina. Aba sa tulad mong damong ligaw. Barena. Tumusok ba sa'yo yung tema, may nginig at may ginaw? Walang kuryente yung barena, ang umiikot ay ikaw! Bigat. Di pa rin litaw silaw ka sa iyong kinang, between walang ningning ang eksistensya sa bilang. At lumantad nung huli mong laban kung gano'n ka katigang, nahingahan ka lang ng rugby, naging direktor na hibang. Direktuin, lights, camera, tangina neto. Tangina neto. Direktuin, lights, camera, tangina neto. Kengkoy kung kengkoy pero nakakadismaya sa kwento. You know, nakakadismaya sa kwento. Pangpus ka sa mga huling nakalaban na isipan niyang konsepto, bagay na hindi niya nagawa ng aktwal na enkwentro. Hindi ganon. Pag talo-talo, move on, plano uli. Ewan ko ba kay Yuson, ba't kumuha sa kupunan ng tituli? Alam mo bang ikaw ang rason kung ba't binansagang weirdo yung uprising? Putay na. Gago. Ulta, B-side, seryoso kami, biglang sumigaw to. Ako ay sa akin! Ewan ko si Anik mo mahilig mag-ampon eh. Oo, saging ka. Eh ano naman? Dapat ka ba turing special ng pangkalahatan? Oo, saging ka. Di yung lingid sa aming kaalaman. Makain sa matching at sain ka pinabalatan.
Wala na yun. Bonus round na lang yun. Parang ang naging, parang nagkaroon lang ng demo fight si Sayad eh. Big props doon kay Tweng, pero sa tingin ko hindi nagsulat si Tweng, nag-freestyle lang siya. Tapos alam niya lang yung konsepto ng dapat niyang sabihin for 1, 2, 3 rounds, pero hindi talaga siya nagsulat. Kumbaga, meron lang siyang topic na inilagay doon. Kasi yun yung technique din ng mga magagaling na battle MC. Yung kumbaga sa first round magsasalita lang ako kahit hindi naman kasi mapapansin kung nagra-rhyme ka eh o nagmamultis ka eh. Maglalagay lang siya ng title, ito yung titira ko sa kanya, tapos ito. Tapos sila na bahala gumawa ng kwento papunta doon sa topic na yun, na ititira niya sa first round, second round, and third round. Yun, napakadaling formula. Nakita ko rin kasi alam ko marami gumagamit nun sa flip top ng mga artist. I think nagagawa yun ni Aklas kasi hindi siya nagsusulat, pakiramdam ko nag-freestyle lang din siya. May topic lang siya na sasabihin niya sa first round, second round, third round gano'n. Tapos i-connect niya na lang yun parang live na talaga siya. Kaya parang hindi naman siya nagra-rap eh. Parang talagang siya hindi katulad ng ganyan na written talaga. Every words, every syllables, every talagang connected talaga. Ang ganda ng rhyme scheme, ang ganda ng pagkakagamit ng words, napaka-detalyado din. So, I'm pretty sure Sayad won this game. So, sa tingin ko. Big props pa rin kay Tweng. Kasi si Tweng may experience siya eh. Kaya lang si Sayad di lang basta experience eh. Kumbaga, yung development, matagal na siyang nasa test tube eh, si Sayad eh. Kasi yung flip top, para siyang test tube eh. Nasa loob yung mga artist eh. Parang habang tumatagal yung panahon, mas lalo silang gumagaling. Tingnan natin sasabihin ng mga judges. Round 12, Tweng vs. Sayad. Mag-iis pambilis para sa kanilang pareho para sa pagtatanggol. Ang boto ng Warado 5-0. Magigay para kay Sayad. Sigmahi album, uprising album, supportan nyo na. Ilustrado, Sayad bro. Grabing style clash yun. Si Tweng 100%, ang ganda ng pinakita niya, sobra. Siguro kung iba yung nakalaban niya, pwedeng kanya pa yun. Pero yung Sayad, grabe, nakakatakot yung ginawa niya. Para siyang Ryzen na lumabas, alam mo yun, tagal na kasi walang battle. Obvious naman yan. Sobrang ganda ng sila ni Sayad para sa nagparang obviously naman kay Sayad talaga yung laban. Hindi nga siya nagmukhang battle eh. Nagmukha siyang show ni Sayad. Alam mo yun, nagmukha lang. Yeah, true. Parang all 3 rounds lang nagpakita ng sobrang ganda ng sila ni Sayad. Pagkakataon ni Sayad yun. Sobrang swerte ko na nakita ko yun ng Kay Ram Bridges, sa laban na yun, grabe yung laban na yun. Appreciated ko yung improvement ni Kuya Tweng, sobrang solid ng performance niya. Pati yung rhyming, improve din, pati yung pagpili ng angulo. May mga jokes na din na talagang tumatatak. Pero ibang side yung nandito kanina at winasap niya yung goal na ro. Nakontrol niya, medyo nag-slip up yung third round pero hindi sa pagtatahilan niya para makagalitin yung pinaka-momentum ng battle. Kaya para sa akin, 3 rounds, Sayad. Ibang side na sobrang solid at yung napaka-solid na side na talagang gusto ng mga tao. Props pa rin yan na Okay, yung kitang-kita naman Sayad, ang lupit ng takina, solid, puro ang dami kong naririnig ng mga ganyang linyahan sa loob na ilang taon pero yung mga pinitawan niya. Kaya parang ngayon ko lang narinig yung bumalik yung pagka-fan mode ko sa kanya, solid yun. Shoutout Sayad, lupit nun, man. Yeah, ako rin eh. Bumalik yung fan mode ko eh. Parang kasi big fan talaga ako ng Sayad. Nasasabi ko naman yan many times dito sa YouTube ko na I'm a big fan of Sayad. Kasi siya lang yung gumagawa ng ganyan eh. Pilipinong Tagalog na Tagalog talaga. Ganun pa man guys, maraming salamat. Bibigyan ko to ng 10 at salamat sa nag-request nito. Ganun pa man guys, marami tayong gagawin kasi ang daming request guys. Hindi ko na mabilang. Tinitignan ko lahat. Ganun pa man guys, maraming salamat kung nandito pa rin kayo. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe, share yung video na to. At bigyan natin yun kay Sayad. You know, he deserves it. And have a good night guys. Galingan niyo sa lahat ng bagay na gusto niyo gawin sa buhay niyo, sa pamilya, mga kaibigan niyo, mga tao na kapaligid sa inyo. At higit sa lahat,
Magdasal kayo palagi. Plan Motive nga pala, good po. Ingat kayo lahat dyan. Peace out.